Hello po, good afternoon po. Again po, I am Dr. Barek po from the Department of Family and Community Medicine, and I will be giving a brief lecture on immunization po. Okay. Okay po. So first po, we would like to ask the question, what are vaccines and why are they important? So yung mga vaccines po natin, sabi po dito, vaccines save millions of lives each year by protecting people against preventable diseases. Bale, yung vaccines po natin, part po siya ng public health program po noon pa po in order to combat yung mga preventable diseases po natin. And it is one of the cheapest and most cost-effective public health interventions that exist po. And vaccines make it humanly possible to eradicate diseases, sabi po dito. So next po. Yan, so yung ano po natin dito, immunizations can protect against up to 25 different infectious diseases from diseases sa mga bata po hanggang sa old age po. This includes po yung mga, ito po, nakikita nyo po na sakit, yung mga diphtheria, pertussis, polio, measles, tetanus, rabies, cervical cancer, and of course yung COVID-19 po natin. And the World Health Organization po estimates that vaccines prevent 2 to 3 million deaths per year. Okay. Yun po, ayan, yan po. What is our current situation naman sa Philippines regarding vaccine and immunization? So, according po sa naging datos po, about 22.6 million people are still missing out on basic vaccines, and they are mainly in the developing countries. And this is due to the limited resources, competing health priorities, inadequate surveillance, and failure to properly manage health delivery systems. So basically lang sinasabi po dito, kahit marami na pong mga free or cheap na vaccines po na pinoprovide po ng gobyerno, marami pa rin po itong mga barriers and challenges ng mga ng Department of Health para mabigyan po ng vaccines lahat po ng population. So, kailan din po nating maintindihan how does it work, yung vaccines and immunizations po natin. So yung bakuna po natin, sabi dito, vaccines contain weakened or inactive parts of an antigen. Ito po ay mga parts po ng bacteria or virus. Ini-inject po ito sa katawan natin in single or multiple doses. Depende na lang po sa bakuna in order to stimulate the body to produce antibodies which defend against the diseases caused by the bacteria or virus. And since these vaccines contain only inactive or weakened antigens, they don't actually cause the disease. So parang ito po ay training po natin yung katawan po natin na mag-produce po ng mga cells po, yung mga antibodies po na tinatawag po natin para labanan po if ever po ma-infect po tayo ng or madapuan po tayo ng mga bacteria or viruses po na ito. And sinasabi po natin dito na they don't cause the diseases kasi weakened na po yung mga klase ng virus or antigens po na tinutusok sa atin pag tinurukan po tayo ng anti-rabies vaccine, kunwari hindi po tayo magkakaroon ng rabies, pero makaka-develop po tayo ng antibodies dun sa sakit po na iyon. Okay, and then po, sabi dito, vaccines are sometimes given in multiple doses in order to train the body to remember these bacteria or viruses. And this will cause the body to rapidly fight bacteria or viruses if we are exposed to them in the future. So minsan po, ang mga bakuna po natin, hindi lang po enough yung isang dose lang po. Kaya kung napapansin niyo po sa mga nakapag-try na po ng anti-rabies vaccine, mga 3 doses po yung mga binibigay natin, or yung flu vaccine po na binibigay natin, every year po na binibigay din. So, important po and kailangan po talaga na complete po natin yung mga doses po natin para mag-work po talaga yung mga
vaccines para din po matrain po yung katawan natin to remember these bacteria or viruses po. Yan. May tinatawag din po tayong herd immunity. So, hindi po lahat ng tao pwedeng makareceive ng mga bakuna. Okay? So, yung mga tao na may weakened na immune system, sabi dito like yung mga tao na may HIV or cancer, yung mga ongoing yung chemotherapy, or yung mga allergic sa mga components ng mga bakuna, hindi sila po makaka-receive ng mga vaccines. Okay? Tapos, itong mga tao po na hindi nakaka-receive ng mga vaccines, pwede din po silang maprotektahan from the disease. So, hindi po ibig sabihin na hindi na po sila naka-receive ng bakuna, unprotected na po sila. This is because the bacteria or viruses cannot easily spread around vaccinated people. So, the chances that they infect unvaccinated people are slim. So, ito na po yung tinatawag po natin na herd immunity. Okay? So, kung lahat ng tao sa paligid mo protected na sa sakit, yung chances mo po na magkakaroon din ng sakit is very low na po. Unlike po if lahat po kayo hindi nabakunahan, mas madali pong kumalat or matransmit po yung mga sakit. So ito po yung tinatawag natin na herd immunity. Okay, another thing po na tinatanong po kapag may mga nagpapabakuna po are what are the side effects of vaccines and immunization? So sabi dito, vaccines are generally safe kasi from all ages po, mga newborn hanggang sa matanda, nagbibigay po tayo ng mga vaccines. And most side effects po ng vaccines natin are minor. Itong mga soreness of the injection site lang, low-grade fever, body fatigue or tiredness, mild rash at the injection site, and chills po. And they will resolve on their own in a few days. So yung mga nakapagbakuna na po ng mga anti-rabies or flu vaccine, baka na pansin nyo po na medyo may konting pamamaga po dun sa nabakunahan or parang tatrangkasuhin yung feeling. So may mga normal na minor side effects lang po ang immunizations po. Ngayon po, meron naman pong major side effects din po ang mga vaccines like mga severe na allergic reactions na ang signs and symptoms na po is itong mga facial swelling, nahirapang huminga, difficulty of breathing, rash sa buong katawan, redness din ng katawan, and yung hypotension or your low blood pressure po. However, I would like to reiterate po that these are very rare po and hindi po siya common na nakikita sa mga nagpapabakuna, and kaya important din po na before po magpabakuna, ini-screen po kayo ng doktor para to make sure po na ma-minimize po natin ang side effects ng mga bakuna. Okay? So sa amin po dun sa family medicines may mga vaccines po kami na available sa mga employee. Yung rin-roll out po namin ngayon, meron po kaming flu vaccine for employees po. These are given annually and protect against the common causes of flu. So sa mga hindi pa po nakakapagpabakuna ng flu vaccine na employees po natin, daan lang po kayo sa My Family Medicine OPD po, 3 p.m. onwards from Monday to Saturday po. Nagbabakuna po kami ng mga empleyado. And meron din po tayong mga pneumococcal vaccines, mga hepatitis vaccines, and mga anti-rabies vaccines. So, however po, may mga ibang vaccines po kami dito na hindi po available at the moment. So, pwede po kayong tumawag na lang po sa family medicine to inquire po kung ano yung mga available pa na mga vaccines po natin. And of course, available din po ang tetanus vaccine po natin. Okay, so yung summary po natin, vaccines are generally safe and effective and they help protect against preventable diseases by building immunity. So most vaccines po are readily accessible both dito po sa OPD po natin, sa mga RHUs po and sa mga other government health facilities and sa mga private clinics po ng ating mga doctors. And vaccines not only protect you but also protect those unable to receive them. So if you can get vaccinated, then get vaccinated. So yun lang po on my end. Thank you po for listening.